God. Magandang umaga sa bawat isa, sa ating Panginoon. Kahit na ng ating Panginoon sa umaga ito para sa pag-aaral natin patungkol sa topic ngayong umaga. Amen. Sino naman daw ngayong umaga? Amen. Praise God. Amen. So, magpapasimula na tayo, pero bago yan, ay magbibigay muna ako ng mga text bago tayo manalangin ngayong umaga. Amen. Makikibasa ako sa Exodus chapter 3. Yasayin ko si Ezekiel. Exodus chapter 3 verse 1 to 6. At ang kasunod naman nito 7 to 12 kay Sister Mary. Okay. Exodus chapter 3 7 to 7 to 12. At ang bibigay ko naman ng text ulit kay Brother Withring, Exodus chapter 3 verse 1. At ang kasunod ay nakalagay dito, Exodus chapter 3 verse 7 kay Brother Orlando. At John chapter 4 verse 35 kay Sister Hannah. Okay. Exodus chapter 3 verse 10 kay Sister Natalie. Jeremiah chapter 1 verse 5 kay Daniel. At 1 Corinthians chapter 10 verse 16 kay Brother Julius. Pahandaan natin yung mga Bible verse. Exodus chapter 3 verse 5 kay Pastor Ninyo. Okay. Chapter 3 verse 5. Kaya ganda na lang para yung iba ay sa next natin ibibigay yung mga darating sa gawain ng ating Panginoon. So ngayon, inaaniya kong bago tayo magpasimula. Amen. Tumayo tayo at mananalangin tayo sa ating Panginoon. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito kami po ay binangon mo sa aming mga higaan at God, dinala mo ng maagap sa iyong banal na gawain upang makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Aking panalangin sa pangalan ng iyong Jesus, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, ikaw ang mangusap, ikaw ang mangaral, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kulang kami, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon God. Lord, sa kapat mo ng karunungan, kaunawaan, kalakasan, Panginoon God, ang bawat isa, at patuloy kami lumago at matuto sa iyong salita, Panginoon God. At dalhin mo din po ang iyong mga anak ngayong umaga na wala pa sa iyong banal na gawain. Kilusin mo sila, ibago mo sila sa anumang katamaran. Ngayong umaga, Panginoon, punuin mo ang iyong blessing ito, Panginoon. Umaasa kami na ikaw ang gagawa ng himalat at anumang daan ng kaaway. God, abala, Panginoon, ngayong umaga, wasagin mo sa pangalan ni Jesus, God. Salamat po, Panginoon, sa pagtatalumpay. Ikaw ang mamaitaas at mapapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinadalin po ka ng inyong mga Bible at ang inyong mga notebook. Amen. Para makapag-take notes kayo ng salita ng ating Panginoon. Okay, yung topic po natin ay patungkol sa burning bush. Okay. Ibig sabihin sa Tagalog, ang nagniningas na puno. Ang main text natin ay Exodus chapter 3, verse 1 to 12. At ang babasahin ni Brother Ezekiel, habang inaantay natin, ay Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Okay. Nasa na si Ezekiel. Okay, habang wala pa, sabi dito, yan, ako na lang muna magbabasa. Noon ay nilalagaan ni Moses ang awa ni Jethro na kanyang biyanan, na hari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang nagdiningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagdiliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panuoring ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang damong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.
Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At ipagpapatuloy ni Sister Mary sa 7 to 12. 7. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daig dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. 8. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain iyon, sa isang lupain tinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hiveo at Jebuseo. 9. At ngayon ang daig ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin at nakita ko rin ang pang-aapi na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. 10. Halika, ikaw ay aking susubugin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Amen. Ang ganun pa, ang ganun. 11. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? 12. Kaya kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Amen. Purihin ang salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Ulitin ko lang, ang topic natin ay burning bushes. Ibig sabihin, ang nagdiningas na puno. So, sabi dito, ang ating banal na kasulatan ay may isang sistema na tinatawag. Pinipigilan ng Diyos ang isang tao, kanilang plano, upang ipakita sa kanila ang plano ng ating Panginoon. Narito ang isang nasusunog ng punong kahoy, ito ang dapat na komprehensya. Amen? Isang nagdiningas na punong kahoy na kumukuha ng atensyon, amen, upang makita natin kung ano ang nais ng Diyos na makita natin. Amen? Una nating punto dito ay nakikita ang bingi. Ibig sabihin sa English, seeing the seed. Amen? Patuloy ng tensyon ng buhay sa pagitan ng pansamantala at walang hanggan. Amen. Una dito yung the seeds of life na tinatawag. Ibig sabihin ang pangailangan ng buhay. The needs of life. Amen. Sa Exodus chapter 3 verse 1. Okay, sino yung inasign ko? Exodus chapter 3 verse 1. Samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro ng pari ng Midian, itinawid niya ang kawan ng gawaing kanluran ng Diyos, disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Amen. So, sabi dito, inalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro. Ibig sabihin, ang kanyang trabaho, negosyo, mga singil na babayarin, amen, mga bibig na papakainin, ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Amen. Hindi basta madali yung ginagawa niya sapagkat, amen, marami siyang trabaho na ginagawa, amen, sa kawan ni Jethro. Sa pangalawa dito sabi, setbacks of life. Ibig sabihin, pagkabigo o sagabal sa buhay. Nandito po si Moises dahil hindi natuloy ang kanyang mga plano. Ibig sabihin siya ay napukaw na tulungan ang kanyang mga tao, ngunit hindi ito natuloy, mga kapatid, tulad ng kanyang pinaplano. So, it becomes easy to make the temporary our focuses. Ibig sabihin, nagiging madali ang gawin ang pansamantalang ating mga focus. Ibig sabihin, yung mga pansarili natin, yung mga madadaling pinupukusan lang natin, madaling magawa ito. Halimbawa na lang nito yung kailangan ko, I need. Okay, pangalawa, magaling ako dito, I'm good at this. Sabihin, madali lang gawin ito, easy lang sa'yo. Oh well, I guess I just give myself to this. Sabihin, ako, dito ko na lang yata ibibigay ang sarili ko. So madali natin ginagawa yung mga ganung bagay, lalo na kapag tayo ay nasa comfort zone, mga kapatid. But God interrupts him. Ibig sabihin, ngunit inarang siya ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Ang buhay ay hindi tungkol sa iyo, mga kapatid. Amen. Nalalahanin natin ito. Life is not about you. Amen. Kapag yung buhay mo ay ginawa mo patungkol sa iyo, amen, hindi ka na makukontento. Amen. Hindi dapat yan ang dapat mangyari sa atin. Amen. Hindi ka ginawa ng Diyos para mabuhay lang sa sarili mo. Amen. May plano ang Diyos. Amen. Kaya kanya ginawa para sundin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Kung gagawin mo ang buhay mo tungkol sa iyo,
hindi ka magiging malusog. Amen. Akala mo maayos na yung kalagayan mo, physical mo okay na okay, pero yung puso mo, yung kalooban mo, wasak pala dahil ikaw ay patungkol na sa buhay mo yung ginagawa mo sa araw-araw. So marami nangyayari ngayon sa panahon natin yan na nagtatrabaho, sasabihin, para kanino ka nagtatrabaho? Para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Amen? Nakakalimutan nila na nagtatrabaho sila, amen, dahil may plano ng Diyos sa kanila para gamitin ang buhay nila. So sabi dito, ang prinsipyo ng kalusugan sa buhay ay daloy. Parang isang ilog, may sirkulasyon na tinatawag. Ibig sabihin, ay dumadaloy, amen, tuloy-tuloy yung buhay, amen. Hindi ito nagiging stagnant lang. Halimbawa na lang, yung kung anong ginawa mo ngayon, gagawin mo na naman bukas, walang bagong nangyayari sa'yo. Hindi ganun yun. So dapat nagiging daloy ito ng ilog, tuloy-tuloy, malakas yung agos, amen, at may sirkulasyon na tinatawag. Kinukuha ng Diyos ang kanyang atensyon upang ipakita niya sa kanya ang mga pangangailangan ng iba. Sa Exodus chapter 3, verse 7. Exodus 3:7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang pagdaig. Okay. So sa Exodus chapter 3 verse 7, ano yung naunawaan mo doon sa ating binasa? Ang nanawaan ko sa aking binasa is pinahihirapan ng mga Egyptyo. Tapos kanilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang pagdaig. Baga, pinakikinggan sila ng Panginoon Diyos. Baga ang Panginoon Diyos, andyan lang. Baga, kailangan natin siya natin. Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang iyak ng mga tao niya ngayon. Kung ano ginawa ng Diyos, naririnig niya yung mga pagtawag, mga nangyayari doon sa Egyptio na kanyang mga anak. Amen. Sabi dito, sa kasalukuyan, naririnig ng Diyos yung mga iyak ng mga tao, lalo na yung mga nasa addiction, addict sa mga bagay-bagay, mga sirang relasyon, nagdurusa sa pagkagalit. Amen. Nakikita ng Panginoon yan. Hindi alam ang tunay na pag-ibig. Amen. Mga sawing puso. Ibig sabihin, broken heart. So nakikita ng Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon. Kahit hindi mo man sabihin sa iyong kaibigan, kakilala, pero ang Diyos nakikita niya yung kalalagayan ng puso natin ngayon. Amen? Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Pero gusto niyang makita natin ito. Sa John chapter 4, verse 35. Okay. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang tigaw at handa ng ani. Amen. So, ibig sabihin, gusto mong pakita ng Panginoon sa atin, amen, na dapat hindi lang tayo nakatingin sa kasalukuyan, kundi sa mga hinaharap na mangyayari sa buhay natin. Amen. Dahil lang, Panginoon, hinenda na yung aanihin, amen, na nasa verse natin ngayon sa John chapter 2, verse 35. Ang kulang na lang ay tignan natin. Amen. Sundin natin yung kalooban niya, lakaran natin yung nilagay niyang daan patungo doon sa aanihin. Amen. Katulad na lang ng reward niya, amen, doon sa langit, yung magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yung masaganang buhay din dito na mararanasan natin sa lupa kung tayo susunod sa Kanya. Ibig sabihin dito, confidence o pagpupulong. Panahon kung kailan tayo muling nakatuon sa mga pangangailangan ng iba. Ito po ay mahalaga mga kapatid dahil minsan, amen, sa kasalukuyang buhay natin, minsan iniisip lang natin yung pansarili nating kalalagayan. Hindi na natin iniisip yung kung ano bang kailangan pa ng ibang tao, lalo na sa katulad na lang ng paglabas natin sa mga outreaches natin, paghayo natin, pag-aakay. Minsan nakikita natin yung kalalagayan nila, ay okay na sila doon. Mas pinupuntahan pa natin yung mas okay yung kalalagayan kaysa doon sa mga naghihirap, amen, nawawala sa ating
Panginoon. Kaya kailangan natin tignan yung kalalagayan nila. Amen. Ibigay natin yung pangangailangan nila sa tulong ng ating Panginoon. Hindi man natin may bigay yung kayamanan, yung pera, ibigay natin yung salita ng Diyos sapagkat ito yung mahalaga. Hindi lang sila, sabi nga ng Panginoon, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, amen, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya mahalaga yun na binibigay natin yung salita ng ating Panginoon. May silang ito, sabi dito, sa pangalawang punto natin, taking it personally. Ginagawa natin itong personal, mga kapatid. Ginagawa ng Diyos na personal ang mga pangangailangan. Ikaw ang sagot sa kawalang pag-asa ng isang tao. Amen? Mahalaga ito sapagkat bilang mga alagad ng Panginoon, mga umaayo, nagbibigay ng salita ng Diyos, amen, nagiging sagot ka doon sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Amen, na dati ikaw walang pag-asa, kala mo ganun na yung buhay mo, amen, wala na mangyayaring pagbabago sa iyo, pero ginawa ng Panginoon yung pagbabago na yon upang gamitin din yung testimony mo sa iba, amen, na magkaroon din ng pag-asa. Merong Diyos na buhay na kaya silang tulungan. Sa Exodus chapter 3 verse 10, kay brother, sa kanya, sister natin di pala. Kaya papupuntahin kita sa Palaon upang ilabas mo sa Egypto ang aming bayang Israel. Okay. So, sabi dito ng ating Panginoon, halika ngayon at ikaw ay aking susubuin kay Paraon. Ibig sabihin, yung mga tao doon ng ating Panginoon sa Israel ay naghihirap doon sa Egypto, mga kapatid. Amen? Iba-iba yung nararanasan nila, pagod, nagiging alipin na sila. Amen. Yung ginawa ng Panginoon, sinugo niya si Moises para palayain yung mga anak niya doon sa Egypto. Ganon din yung ginagawa ng Panginoon hanggang ngayon. Lalo na kapag humahayo tayo, pinapalaya niya yung mga nakatali pa sa kasalanan. So kung anong ginawa ng Panginoon noon, gagawin niya ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Amen sa araw-araw. Sabi dito, dinadala tayo nito sa issue ng pagtawag. Mga plano ng Diyos para sa iyong buhay, kung ano ang pinili niyang gawin, gawin mo. Amen? Kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon ay inuutos sa iyo, gawin mo agad. Amen? Dahil may dakilang gagawin ng ating Panginoon. Kagaya na lang ng pagsunod ni Moises. Amen? Noong una, bagamat nagdadalawang isip siya, pero sumunod pa din siya, lalo na nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos doon sa nag-aapoy na punong kahoy, na hindi natutupok at nasusunod. Sabi dito, Jeremiah chapter 1 verse 5. Kay Brother Daniel. Bago ka pa pinagli at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So anong ibig sabihin ng ating Panginoon dyan sa verse na yan na nire-reveal sa iyo? Ano po, ang napansin ko dito, tinawag na po tayo ng Diyos at nasa plano na po na tayo. Praise God, palakpan natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, bago pa tayo inanyuhan sa tiyan, ay nakilala niya na tayo. Ibig sabihin, kilala niya na yung gagawin niya. Amen? Anong mangyayari sa buhay natin? Amen? Ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya may mga tao na hindi nila alam na sila yung nilikha ng Diyos. Amen? Kaya ang nangyayari, sinusunod nila yung sarili nilang kalooban. Nawawala sila doon sa plano na iniligay ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sabi dito, ininalal kitang propeta sa mga bansa. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon yung future mo bago ka pagawin niya, mga kapatid. So, sabi dito, mga partikular na tao na pinili mong abutin ng Ebanghelyo. Ito po yung binalak ng Diyos na maabot ni Moises, si Joshua, upang iligtas at pagkatapos ay sinanay upang matupad ang kanyang kapalaran. Ibig sabihin, amen, pinahanap ng Panginoong Diyos, amen, si Joshua upang iligtas siya doon sa kalalagayan niya. At pagkatapos ay tinuruan siya, amen, upang matupad yung plano ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ito po yung kailangan natin mga kapatid.
Iniisip ko ang mga partikular na tao na pinahintulutan ng Diyos na maabot natin. Ibig sabihin, iniisip natin sa araw-araw, amen, kung ano ba yung inuutos ng Diyos sa atin, kung sino ba yung pinapupuntahan sa atin. Amen, kaya kung may mga pagkakataon na bigla na lang maalala mo si ganito, amen, si kapatid, nanghihina pala, papaalala sa inyo ng Panginoon. Kaya dapat magkaroon tayo ng puso, amen, sa iba, puntahan agad natin, amen, upang sila'y mapalakas ng ating Panginoon. Sabi dito, sino ang pinalak ng Diyos na maabot mo? Amen. Kailangan natin makita ang bagay na ito. Mga partikular na lungsod na pinili mong abutin ng Ebanghelyo. Kaya tayo maayos sa iba't ibang mga lugar dahil ito'y plano ng ating Panginoon. Kaya maraming magdagbubungan na ginahayuan natin dahil sinasamahan tayo ng Panginoon sa lugar na iyon. Epekto ng iyong buhay sa partikular na lungsod. Isa na maaaring marinig mo na ayan, yung mga bagay na gano'n, mga partikular na bansa na pinili mong abutin ng Ebanghelyo. Kaya lumalaganap ang salita ng Panginoon sa iba't ibang mga bansa. Dahil ito yung plano ng ating Panginoon. Yung mga bansa na hindi natin akalain na maabot ng salita ng Diyos, pero biglang magkakaroon doon ng iglesia ng Panginoon, mabahagian yung mga tao, mababago dahil lalo niya talaga ito simula umpisa pa lang. Na maligtas ang lahat ng tao, mga kapatid. Sabi dito, ang embahador ay may idea ng ibang bansa. Naglakbay si Paul sa mga bansa na may tumang mga tao sa mga hangganan. Ibig sabihin, to preach the gospel in regions beyond. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16, kay Brother Julius. Ang upa ng pagpapala na amin ay nagpapala ay hindi ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo. Ang tinapay natin ay pinapapulutol. Hindi ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo. Kaya ano yung sinasabi ng ating Panginoon dyan, Brother Julius, na pinakaya sa'yo? Itong sinabi na bilang tinapay pinaputol-putol, gaya nating ginagawa ngayon, ang bawat isa natin na binibigyan ng mga verses at ibabasahan niya na ikabilang ng tinapay na ating pinagsalo-saluhan at ating pinagkakaisa na hanggang sa mabilang bilang katawan na ating Panginoon sa Kristo. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Ibig sabihin, yung mga salita ng Panginoon natin pinagsasaluhan ngayong umaga, amen, ito ay mahalaga sa pakikisa sa ating Panginoon na si Kristo. So, yung kaya yung mga pinag-aaralan natin, amen, ito ay plano ng ating Panginoon, ginagawa ng ating Panginoon upang tayo matuto, amen, na sumunod sa Kanya. So, sa pangatlong punto, maiksi lang ito dahil maiksi lang yung ating pinag-aaralan. Ito pwede din ay related doon sa mga pinag-aaralan natin yung nakaraan. Kanutong lang ito. Taking off your shoes. Amen. Ibig sabihin ng pagkalis o pagtanggal ng iyong sandalyas. Amen. Ang pagtawag ay nakasalalay sa tugon ng tao. Calling depends on human response. Kaya kapag sa panahon natin ngayon, kapag may pagtawag sa iyo ang Panginoon, amen, sundin mo agad. Dahil may gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya maraming tao ngayon, hindi nila marinig yung pagtawag ng Diyos dahil busy sila sa kanilang mga ginagawa. Amen, mas inuuna nila yung sarili nilang kalooban, nakakalimutan na nila yung pagtawag ng Diyos sa buhay nila. So sa Exodus chapter 3 verse 5, kay Pastor Mino. Sabi dito ay, aliyang sinabi, huwag kang lumapit dito, balik mo ang sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong pinagtatayuan ay banal na lupa. Pastor Mino, dagdag po. Kaya kailangan natin kailangan natin
iwanan yung dating tayo. Nag-aharap tayo sa Diyos. So natin gamitin tayo ng Panginoon sa iba. At dito, deliberately, gusto ng Diyos talaga na namitin tayo, pero dapat talikuran natin yung nakaraan. Ang sandalias ay image of direction at yung ating old self, lumang katatayuan natin na dapat natin isinusuko sa harap ng Diyos sapagkat hindi pwedeng magsama ang kasamaan at ang kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon, banal ang lupa na yung tinatatayuan. So hindi natin pwedeng gamitin yung sarili nating lakas, kaalaman at kakayanan o anumang abilidad na meron tayo para gawin ang kalooban ng Panginoon. And besides, walang tao o laman na makatatayo sa harap ng Diyos. Kaya ang nais ng Panginoon ay hubad tayong humarap sa Kanya dahil dito pinakita din ng Diyos na hubad tayong mahaharap sa Kanya. Hindi tayo pwedeng magtakip o takpan natin ang ating sarili ng sarili nating kakayanan. Kundi ang Panginoon ang nagpapabanal sa atin. Kaya kung tayo susubuhin ng Diyos, siya ang mag-iikot sa atin. Siya ang maglalagay sa atin ng mga kakayanan. Siya ang magpapabanal sa atin upang magawa ang kalooban niya na nagsusubo sa atin. Hindi tayo pwedeng lumapit na merong tiwala lang sa ating sarili. Sabi ng Panginoon, huwag kang lumapit dito. So, ayon ng Panginoon na kapag tayo ay pupunta para sambahin siya, ay nandun pa rin yung luma. Kasi mawawala ng kasaysayan ang ating pagsamba, lalo na ang ating pagsunod at ang ating pagpapagamit. Kung lumalapit tayo sa Kanya na mali ang ating puso. At pinakita niya na larawan ay yung sandalias natin sapagkat doon nakikita yung ating katatayuan. Ang laman ng ating puso ay nakikita sa ating mga lakad, nakikita sa ating mga hakbang at sa ating mga ginugusto o desire. Kaya hubadin natin yung lahat at payagan natin na ang Diyos ang magbigay sa atin ng bago, kabanalan para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, amen, kapag tayo nalapit sa Panginoon, kailangan ay pinapabago natin, sinusuko natin yung buong buhay natin sa ating Panginoon. Kasi sa panahon natin ngayon, amen, maraming nag-church, pero paglabas, ganun pa din yung buhay, yung ginagawa nila. Dahil hindi nila ginubad sa harapan ng Panginoon yung pagkatao nila, amen, yung kalalagayan nila. Kaya marami ngayon nagpupunta doon sa mga mayayaman, sa malalaking building, sa mga churches na malalaki, dahil nandoon akala nila, amen, na sila'y nababago, pero nandun pa din yung dati nilang pagkatao. Kaya, mga kapatid, mahalaga, bago tayo magpasimula mamaya sa gawain ng Panginoon, tayo manalangin, magsisi, amen, ang kasalanan, para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang espiritu na sumasamba sa ating Panginoon. Kaya huwag yung kakalimutan ito, mga kapatid, kada tayo pumupunta sa iglesia ng ating Panginoon. Sabi dito, reverence o paggalang. You are going to meet with the Holy God this week. Amen? Kaya kapag tayo nananalangin sa Panginoon, kailangan malinis yung puso natin. Amen? Dahil ito ay paggalang sa ating Panginoon. Hindi natin pinapakita yung sarili natin, nakakayanan, kundi hinahayaan natin na gawin yung kalooban, gumawa yung Panginoon, amen, sa atin upang gawin yung kalooban niya. Amen? Kaya maraming mga nananalangin, akala nila hindi sila sinasagot ng Panginoon dahil nandun pa din sila, amen, sa dati nilang buhay. Hindi nila inaasahan, amen, yung gagawin ng ating Panginoon. Kapag umarap tayo sa Diyos, amen, ibig sabihin, banal ang ating Panginoon, amen, manalangin ko sa Kanya, humingi ka din ng kabanalan upang magawa mo ang kalooban niya. Kung ano ang mahalaga sa iyo, pinipili kong maging mahalaga sa akin. Kaya kapag may plano ng Diyos, amen, may inuutos ng Diyos, mahalaga ito, maging mahalaga din dapat sa iyo yung plano ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon ay yung plano ng Diyos, alam natin, sinabi sa atin, pinahayag sa atin, pero hindi natin nilalakaran. Marami pa din gumagawa ng sarili nilang kalooban. Kaya dapat maging yung plano ng Diyos ay isa din, amen, sa plano natin. Magiging isa, amen, yung ginagawa natin sa kalooban ng ating Panginoon. Ribuban o pagtanggal.
Sabihin, ang pagtanggal ng iyong panyapak ay isang pamamaraan upang marinig mo ang sinasabi ng Diyos. Amen. Ito yung mahalaga, mga kapatid. Ibig sabihin, pag ginubad mo yung sarili mo, kalooban, pagkatao mo, amen, yung kataasan, maririnig mo yung tinig ng Diyos na nangungusap sa iyo. Kaya kapag nag-pray tayo, amen, may mga dumarating na tinig sa atin na sinasabi ng Panginoon dahil ito ay nagpapakumbaba tayo, hinahayaan natin na pumasok, amen, yung tinig, yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kapag ang panyapak ay madumi, mga bagay na hindi parte ng buhay mo at naging madumi ka sa bagay niyan, amen, pagsisihan mo agad. Kaya kapag, amen, hindi pwedeng lalapit ka sa Panginoon nang hindi ka malinis. Kaya may mga pagkakataon na pray ka ng pray sa Panginoon, pero hindi naman naririnig yung panalangin mo dahil mali yung puso mo sa paglapit sa Kanya. Amen? Ang panyapak ay parang paganahin ang kanyang mga plano, kanyang pagtutok sa mga pansamantalang issue. Ibig sabihin, removing them is an attitude of submission. Ibig sabihin, sinasabit mo yung buong buhay mo sa ating Panginoon. Dahil ang buhay natin ay galing sa Panginoon. Hindi natin kaya ito sa ating sarili lang. Ang pag-alis sa kanila ay isang saloobin ng pagpapasakop. Amen? Yung pag-alis ng sandalyas natin, amen, yung dati nating pagkatao, dati nating buhay, ibig sabihin, hinahayaan mo nagpapasakop ka sa ating Panginoon. Makikita natin dito si Saulo. Si Saulo ay mangungusig ng Panginoon. Amen? Pinababantaan niya ang mga alagad at pinapatay niya ito, pero kinausap siya ng ating Panginoon na sa dapat niyang gawin. Sa Acts chapter 1 verse 9, bibigay ko kay Brother Justin. 1 Samuel verse 3 at chapter 3 verse 10 kay Sister Penny. Okay, hanggang doon lang yung panghuli nating mga teksto, dalawa na lang ito. Acts chapter 1 verse 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaa at ikinumpli sa kanilang mga paningin. Amen. Anong sinasabi ng ating Panginoon dyan sa verse na yan? Ang sinasabi dito sa verse na ito, tayo na namin sa ating Panginoon, pinapalakas ng ating pananampalataya kahit maraming mga kawis na sa labas ay hindi niya tayo pinapabaya, nilalayo niya yung mga kawis at pinapalakas ng pananampalataya. Okay. So, sa 1 Samuel chapter 3 verse 10, kay Sister Penny. Chapter 3 verse 10. Siya ay lumapit kay Samuel. Sumagot si Samuel. Magsalita ka. Magsalita po kayo. Makikinig ang inyong lingkod. Okay. So, ano pong sabi ng ating Panginoon dyan sa verse na yan? Once na rin siya ang Diyos sa kanyang banal na salita, yung o sa panaginip na narinig mo, o ano ba ito ng kanyang banal na tinig, ay dapat pakinggan
gano'n. Kasi kung hindi mga isa o dalawa, tatlo, sabi nga ng ni Samuel ko, akin ni sa kayong Samuel yung pare, na pag tumawag siya ulit, pakinggan mo at sasagutin mo na nandito po ang iyong ito. Dahil ang banal na Espiritu Santo, kung siya ay tumatawag sa atin, ay yun ay may layunin siya na para sa iyo na maglilingkod niya ka o gagamitin niya ka sa kanyang kaharian at magdadala ng banal na salita sa katauhan. Okay, para natin Panginoon. Ibig sabihin, sabi dito, at ang Panginoon ay naparoon at tumawag na gaya ng una, Samuel, na magkagayo sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, amen, sundin mo kaagad yung utos ng ating Panginoon. Maging yung salita ng Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng utos, amen, na gagawin mo at sasamahan ka niya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag tinawag ka, may calling ka sa Panginoon, sundin mo agad ito, huwag ka na magdalawang isip. Sa panghuli, ano ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo ngayong linggo? Amen? Kung ngayon pa lang ay nanalangin kayo, amen, ano kaya yung sinabi ng Panginoon na gagawin nyo ngayong linggo? Amen? At yung inyong natutunan ngayong umagang ito sa salita ng ating Panginoon. Magbigay din kayo at mag-share ang bawat isa. Unahin ko, dito nagtatapos yung ating pag-aaral. Dadako tayo sa pagtatanong ngayong umagang ito. Unahin kong tanungin ay si Brother Ezekiel. Amen. Sunod si Daniel, si Widring, Sister Mary, amen, si Natalie at si Hannah. Okay, isa-isa tayo mag-share ng natutunan natin ngayong umaga patungkol sa ating napag-aralan. Amen. Amen. Salamat po pala Diyos sa umagang ito. At sa magsilang po natutunan, biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral na tutunan muli natin mula sa buhay ni Moises na tinawag siya ng Panginoon. Sa ating paglilingkod niya po, kailangan talaga natin laging makinig sa Diyos. Dahil na kapag may panawagan tayo sa Kanya, alam ng Diyos kung anong layunin niya para sa ating buhay. Kapag tinawag niya tayo, kailangan iwanan natin yung nating pamumuhay upang makasunod tayo sa Kanya. At ang pagtawag nga po ng Panginoon ay hindi yung basta-basta. Ibig sabihin, gagamitin niya tayo sa ibang tao upang maligtas pa. At kagaya ni Moises, tinawag siya ng Diyos upang ang bayang Israel ay mapalaya mula sa kapangyarihan ng Egypto. Biyaya ng Panginoon, ginamit si Moises. At katulad doon, kailangan may kapakumbabaan nga tayo kapag tayo tinawag ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Moises na sinabi pa niya sa Panginoon, sino siya para gamitin ng Panginoon upang palayain ng bayang Israel. At sabi doon ng Panginoon na huwag siyang mag-alala. At kapag tayo gagamitin ng Panginoon, lagi tayo mag-expect na makapangyarihan gawa at sa Kanya lang magtiwala. At biyaya po ng Panginoon sa paglilingkod po natin. Totoo po yun na patuloy tayong umasa sa Panginoon at huwag tayong magmanati sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kundi ang Panginoon lamang ang luwalhatiin natin. Ay lamang po. Praise God. Amen. Next, si Brother Daniel. Okay, maganda pa. Yung natutunan ko po sa umaga po ito, pag tumugon po kayo sa panawagan ng ating Panginoon, may gagawa po siya ng dakilang bagay sa atin at gagawin niya yung pinakamagandang bagay para sa atin gaya ng ni Moises. Nung nakita niya yung nasusunog na puno, hindi siya nag-atupili na lumapit sa ating Panginoon at ginamit nga siya sa makapangyarihang gawa ng ating Panginoon. Makikita din natin dito sa 1 Samuel, nung tinawag ng Diyos si Samuel, ay nakinig siya. At yun nga, ginamit siya ng ating Panginoon sa mga anak niya at gumawa pa ng mga dakilang bagay. So, pag may
makikita po natin dito, pag may panawagan po ang Diyos sa atin, hakbangan po natin, huwag na po natin sayangin yung pagkakataon. Praise God. Amen. Amen. Sa akin lang naman po, una kong natutunan, naririnig po tayo ng Panginoon kung tayo man po nahirapan. Kasi kung babasahin po natin ulit yung sa Exodus chapter 3 verse 10, kahit hindi po tayo nakikita na nasa palibot natin, pero ang Panginoon abot at dinig po tayo, ang kailangan na po natin tumawag. Ang pangalawa ko pong natutunan, kailangan po natin sumunod at tubatin ang ating sandalyas kasi hindi po tayo makakasunod sa Panginoon kung meron pa pong hadlang o di pa po tayo totally nasusuko kasi tayo po sinubo ng Panginoon. Kailangan mag-focus po tayo sa Kanya kasi kung ganun pa rin po, kung nandun pa po tayo at kung nandun pa po tayo sa dating tayo, paano po tayo tatawagin ng Panginoon? Paano po tayo magiging makapangyarihan sa tulong niya? At ang pangatlo ko pong natutunan, kailangan po natin hakbangan yun kasi sumusunod nga tayo tapos hindi naman natin hinakbangan. Paano po yung iba natin mga kapatiran? Kailangan po natin sumunod at humakbang kasi kagaya sa mga narinig ko sa prophecy, sa nababagsak ng Diyos, ang Panginoon malapit na pong dumating. Kaya ngayon pa lamang kailangan natin maging handa para pagdating ng Panginoon, parayo siya. Ang nais ng Panginoon is hayaan mo siyang i-fulfill niya kung ano yung purpose niya sa buhay mo. Ngayon na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, so huwag natin pigilan kung ano man yung calling ni Lord sa atin. Pagkos sumunod lamang tayo at isubmit yung buhay natin as an action ng salitang removal. Di ba yung kanina yung ibig sabihin ng removal? An attitude of submission. So para ma-remove yung old self mo, you need to submit your heart and life sa Panginoon. Kasi that's how you will be committed sa Kanya. That's how you will know paano ko ba may commit yung life ko kay Lord. So surrender is the key para maging para ikaw ay lalo ka nang baguhin and let God move in your life. Kasi hindi siya makakakilos kung hindi ka matututong mag-submit. Kaya kapag ikaw ay tinatawag, ang paglilingkod sa Panginoon hindi dapat nagiging burden sa'yo. Dapat ito ay magaan kasi nga ang pamatok ng Panginoon is easy or magaan para sa atin. So dapat natin itong pasanin. Not to the point na magiging burden yung paglilingkod, kundi yung bang masarap, magiging buhay mo ito. Na everyday mong lalakaran, everyday mong hahakbangan. So yung calling siguro ng Panginoon sa atin is manatili tayo sa Kanya, magpatuloy, lalo pang isubmit yung life natin kasi we are His witness. We are His witnesses pala. Na tayo yung makakakita ng mga kaya pa niyang gawin sa ating buhay. So yun lang po sa Diyos ko. Ang natutunan ko po ay, sabi nga dun sa kabalit ang yung sandal, siguro po, yung mga nakaraan, kalimutan na natin at ikawalan na natin si kay Lord. Huwag na natin ibalik. At saka, matuto tayong sumunod sa Kanya. Ayun lang, simple lang. Pero, kailangan nating matuto. Ayun lang. Natutunan ko po, kailangan natin sumunod sa Panginoon kapag may inutos siya sa atin, kailangan natin talagang sundin. Kasi kapag di natin sinunod utos niya, tayo ay kanyang didisiplinahin. Tapos doon tayo matututo kung bakit kailangan nating makinig at di dapat yung mag-disobey ka. Okay. Next, si Brother Orlando, Brother Julius, at kay Justin. Ang natutunan ko sa pag-aaral natin ngayon may kanya-kanya tayo mga mission. Kaya nakikita yung bini natin kung malinis ba o pag mabuti ang ating bini, kailangan natin itong
panalangin, kumbaga yung ano ng salita ng Panginoon Diyos. Tapos i-apply natin sa kamag-anak natin, mga kapata. Tsaka kailangan natin yun, hubasin ang ating sandalyas na kung anong meron dapat. Kaya mag-benefits ganyan malaki. Malimit yan kasi para pagpalano pa ang Panginoon Diyos lalo. Kagaya ng ginawa sa kanya ni Abraham. Tapos, yun. Magkasakap tayo sa Panginoon Diyos pag tinatawag ka. Subalit, kapag hindi ka nakinig, hindi ka pagkapalain ng Diyos. Yun nga. Pag nag-backslide ka nga, tapos hindi ka nakinig, tapos tinawag ka ulit. Pwede mo naman siya ulit pakinggan kasi ang Panginoon Diyos ay nandiyan lang sa nandiyan hanggang hinihintay lang tayo ng Panginoon. Kailangan talaga natin magpasaka kasi nakikita niyo ng ating mga puso, ating mga bili. So, kailangan natin i-apply yun upang tayo pagtalayan ng Panginoon Diyos. Masasabi ko rin sa ating ngayon ang pakay naman ng Panginoon na sa pagpunta ng kanyang santuario, ay noon ay sa pumunta siya at ngayon naman sa ating ulit sa rinlahin na natin na sa ating santuario natin lalapitan na kailangan tayo magmalinis. Sabi niyo yun, malinis sa Elias. Kaya ang ating karumihan ay tanggalin na sa labas, hindi tayo madalas sa tukso na karumihan sa labas bago tayo pumasok dito ay malinis. Ngayon naman, ang natutunan ko yan dati na dinala kong karumihan. Ay sabi kasi niya noon na huwag pumasok sa banal na gawain kapag ikay marunong. Kaya dati din minsan ay hindi ko pa lang sa nawaan dati at pumasok ko mayroong karumihan na dala. Pumasok at ito nga pinakusahan din ako. Ako naman din nagdanas ng tagilid na karamdaman. Naunawaan ko ang pagdisiplina ng Diyos ay kung gustuin meron akong madalang karumihan na pumasok dito, magkakasakit ako. Mabilang ko lang ang araw. Tandaan ko ay nagkakasakit ako. Totoo man, nagbabasala ako. Tinanggap naman Diyos at pinatawad niya ako dahil nagkamaling na ito nga ang gusto ng Diyos. Linisin ang ating puso. Hindi lamang sa personal na pag-iibis ng ating paa. Gaya ng ginawa ng mga Muslim, bago sila pumasok sa kanilang sangkahan ay tanggalin ang kanilang mga chinilas. Tapos gusto malinis ang kanilang paa. At doon naman sa looban, may gripo doon, may lababo. Doon naman isakay ang ilang palo sa gripo, magagamitin sa mga kamay. Isaw-saw pa doon sa gripo mismo. Di ba, napakasagawang titignan, maruming, hindi nila naunawaan ano na Diyos, pakay ng Diyos para sa kanilang kabubuti. May kasaway pa rin. Pero sa atin, personal, sa ating santuario, nalinis tayo. Ngayon ang salita ng Diyos yung sa ating pinag-aralan ako sa sandalya sa kanila. Noong Friday, ako ay nasa-health center kasi nagpatulog ako dahil nang ginanap ng punta. Nakaupo na ako, ang daming mga tao na nilikaan. Ginawa ko, pagbukas ko ng aking bag, may maraming ng drugs. Yung drugs na pinamimigay natin dito. Ginawa ko, pinag-isa-isa ko pinamigay ko ang drugs. Saan ba ito na church? Sabi ko yan sa kapila ng Father House. Sabi ko, ang isa, may isa na ayaw tumanggap. Sabi ko, ano ka ba religion mo? Hindi ko sa pagkakot kanya. Sabi ko, pari-pari mo lang ang Diyos natin. Sinasabi, hindi na tayo kakumabiligtas sa religion kundi sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Kung ang Diyos sa dating pananampalataya, na ano po lang paninigay ko, kaya natin yung ang sabi ng Diyos, huwag natin siya kakahiya, huwag natin kantaan, paano yung nagamit natin magbigay ng Panginoon yung ibig sabihin, yung message niya, gagamitin natin para sa Kanya. Gagamitin natin ang yapak natin, paano
sinabi niya si Moses, alisin mo ang inyong sandalas dahil ang iyong tinutulungan ay banal. Kaya yung mga Muslim ako, may kumari ako, Muslim. Alam ko ang kanyang ginagawa kayo sa bahay lang. Na kayo, wala oras ang kanilang panalangin. Kasama ang aking mga pinahihili ko, pagderata sa aking banal katalan ang kanilang pero kung ng Diyos, Musliman o Kristiyano, basta sa puso mo nandyan si Kristo, ay ang Diyos natin. Itong Diyos, sinasabi natin sa Espiritu ang katotohanan. Dahil tayo ay ginamit ng Diyos, itong ating yaspap na nagamitin natin ay para sa Kanya. Yun ay banal. Justin, last one, kay Justin. Praise God, ang aming natutuloy na talikuran na po natin yung mga ginawa natin mga kasalanan noon. Tumakan po tayo na may pananampalataya sa Panginoon. Kapag dito, Panginoon sa iyo, patuloy lang huwag tayo papasok sa kaaway ng pagkakasalanan. Yan po yung magiging tayo na umaga ay lalayo sa Panginoon. Yung Panginoong Jesus lamang po yung banal at wala na po kung iba sapagkat siya lamang po yung ating Panginoon at wala na po iba. Okay. So, praise God, madami kayong natutunan ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay merong calling. Amen? Merong pagtawag ng ating Panginoon. Kailangan lang natin, amen, makinig sa Kanyang salita, dinggin ang Kanyang tinig, amen, ubarin natin ang ating pagkatao, amen, para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Lagi din tayo manalangin, amen, dahil tayo ay humingi ng equipping, amen, para malakaran natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya pa, meron tayong prayer mamaya, amen, maging malinis yung puso natin, mag-expect kayo sa gagawin ng Panginoon ngayong umaga, amen, lahat ng panalangin nyo ay, sabi ng Panginoon, dinidinig yan ng ating Panginoon yung mga pagtawag natin, pag-iyak natin, amen, ngayong umagang ito, amen. Ngayon, amen, tayo po'y mananalangin, tayo po'y tumayo, amen, tayo po'y sa pamuling panalangin, mapanalangin tayo, Father Ezekiel, Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa tayo po manalangin. O Panginoon, salamat po muli sa umaga ito sa pag-aaral namin at pagtatalakayan. O Panginoon, minsan pa salamat sa iyong pinahayag sa amin. Panginoon Jesus, maging nga po itong kalakasan para sa amin, O Panginoon, ang buhay ni Moises. Kung paano niyo po siya tinawag, O Panginoon, tulungan niyo po kami at magawa po namin ang iyong nais, Panginoon, at ang iyong pong calling sa aming buhay, Panginoon, ay magawa namin, O Panginoon Jesus. Hallelujah! Ingatan niyo po kami, Panginoon, at patuloy kami matuto mula sa inyong mga aral. Samahan niyo po kami at ang lahat, Panginoon, ang aming napag-aralan sa umaga ito. Ito yung magbasaya mo, Panginoon, pag-imus sa amin itong magawa at ma-fulfill namin, Panginoon Jesus, ang iyong nais para sa aming buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami at patuloy kami sumunod sa inyo, Panginoon, ng may mabuting puso, Panginoon Jesus, at may willingness, Panginoon. Ingatan niyo po kami mag-isa sa susunod na gawain. Panginoon, sa umaga ito, praise and worship, maging pangaral na yung banal na salita ng mamaya, Panginoon. Pagpalain niyo po muli, at minsan pa, dalhin niyo po muli ang iba pa namin mga kapatid sa umaga ito. Magligtas ka nga po muli, Panginoon, pinibawang paghalingan, kalakasan at breakthrough, Panginoon, at pagkalog niyo po sa aming buhay. Minsan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.